Second reason, last reason, is when we have this lack of support. Yan pala isa sa mga rason kung bakit ang tao in this worldly influence, having this insta-life, nag-give in po tayo. Yung wala ka nang makausap, wala man lang tatapik sa'yo na, sige, kaya mo yan. No? Kaya mo yan. No? Walang mag-i-encourage sa'yo. Yung para bang tinatakbo mo na lang yung sarili mo, no? Sa buhay na ito na mag-isa. And this could be the reason why we are prone, no? O tayo po ay umahantong na nag-give in sa peer pressure in life. Kapatid, kamusta po ba? How's your life today? Being in this world. Sometimes we have these reasons. No? Meron ba tayo isa sa mga reasons na ito? And for us, being a Christian, talagang tayo po ay maharap sa mga peer pressures in life. Lalo na po pag ikaw ay isang Kristiyano. Pero ang kagandahan po nyon, yung insta-life na binigay sa iyo ng Panginoon ay isang buhay na kasama mo ay ang Diyos na kilala po natin sa gabing ito. Isa pong Diyos na hindi ka iniiwan o hindi ka pinababayaan. Alam ng Diyos yan, nag-i-struggle ka. Alam ng Diyos yan, mga kapatid. And for us, na ngayon nalaman po natin yung peer pressures na ito, negative peer pressures, paano naman po natin ito ma-overcome? Gusto ko po kayo dalhin sa kwento ng tatlong magkakaibigan sa Bible. And having these peer pressures in life, given, ngayon, paano naman isusunod nating hakbangin, mga kapatid? Paano naman natin ito ma-overcome? And I'd like to bring to you a story in the Bible. Ito po yung tatlong magkakaibigan. Sino-sino ba itong magkakaibigan na ito? Taken from Daniel, chapter 3, verse 16. Sino-sino po yan? Pwede po pakibasa po natin. Shadrach and Abednego. Yan po yung tatlong magkakaibigan. Yan po ang tatlong BFF ni Daniel. Ano ba yung BFF? Best friends forever. Tama po ba? Best friends forever. Yan po ang kaibigan ni Daniel during that time. At yung panahon po nila, meron pong binigay na isang decree o isa pong kautusan ng hari. At sino ba yung haring yan? O Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you. So si Haring Nebuchadnezzar, during that time, siya po yung namumuno doon po sa Babylon. Sinabi niya, meron akong ipapatayo na isang malaking statwa, no? O isang imahe na ginto, 9 feet tall, taas pa sa sukat ko po, no? Sa tao, 9 feet tall. At every time natutunog ang orchestra o ang sound, no? O siguro po para madali natin maunawan, kampana, kailangan kung sinong makarinig nito ay luluhod at magbibigay paggalang at sasambahin yung Diyos-Diyosan niya. So madaling sabi po, nandun sila sa sitwasyon. Si Shadrach, si Meshach, Abednego, nandun sila. At one time, habang sila po ay naglalakad sa lugar na yon kasama ang mga tao sa Babylon, tumunog po yung kampana. Ting! 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 Tumunog po. So madaling sabi po, lahat ng kasabay nila lumuhod at nagbigay ng paggalang at respeto doon sa malaking imahe. At pansinin nyo, ano po ang reaksyon yung tatlo? Sila po ang naiwan na nakatayo. At tinitingnan nila ang bawat mga nakalugod at ang bawat isa. Sila pong tatlong magkakaibigan. Marahil nagtatanong sila, tayo lang makakaiba dito. Tayo lang hindi nakikiuso dito. Tayo lang hindi sumusunod sa hari. Nagkaisa po yung tatlong yun. Nagkaisa sila na hindi sila luluhod sa Diyos-Diyosan. Ano po ang kailangan natin? No? Katulad yung tatlong ito. Kasi ang ganda po ng storya nila. They have really overcome that peer pressure yung panahon nila. First, in overcoming peer pressure, kailangan we must have this. We should surround ourselves with support. Kaya kahit kakaiba ang yung ginagawa, kahit marami ang gumagawa sa influence ng mundong ito, yung mga binanggit natin kanina, because of sinful nature, mas importante, meron kang tamang kasama. At marahil makikita po natin dyan, we do not need to defend ourselves before you. Dahil pinatawag po sila ng hari. At sabi ng hari, bibigyan ko pa kayo ng isang pagkakataon. Pag narinig nyo yung tunog ng kampana, kailangan lumod kayo.
Kaya lang, nangyari po, hindi pa rin sila sumunod. At sa kanilang pagtayo at sinabi nila, hindi namin kailangan magdepensa sa iyo, Haring Nebuchadnezzar. Basta kaming tatlo, sama-sama kami, nagkakaisa kami. And we have this full support. Hindi kami luluhod sa Diyos-Diyosan niyo. What's the point? Hindi lamang kasama sa buhay ang kailangan po natin, kundi kailangan yung tamang kasama sa buhay natin. We need that right people. Kaya kapatid, yung nasa kanan mo at nasa kaliwa mo ngayon, yan ang tamang tao na dapat kasama natin. Amen po ba? Hindi po, purihin natin ang Panginoon. Lahat tayo, we are considered to be godly people. Amen po ba? Amen. Lahat tayo, we are considered to be Christians. Amen po ba? So we have this right support. Kailangan po natin ang bawat isa. Just like them. Ito pong tatlong magkakaibigan na ito. So una, para hindi po tayo maiba o mag-give in sa negative peer pressure ng buhay, sumunod sa takbuhin ng mundo, kailangan po tama yung ating mga kasama. Sa gabing ito, we are so blessed because we are here. But even though we are here, mga kapatid, hindi naman po 100% talagang tama ang ginagawa natin. Hindi naman talagang totoo na 100% hindi tayo nagkakamali. Hindi ko alam, baka pag hindi na taga-COG ang kasama, pag iba na yung kasama ko, sa labas na, nakikiayon na tayo sa takbo ng mundo. I pray, we should always find that right support and right people. So that is one thing that when we need to overcome peer pressure, kailangan tama yung ating kasama. We have this right people, the right support that when we need in times of that peer pressure. And second, gusto ko pong i-share sa inyo, in verse 18, ano pa akong ginawa ng tatlong magkakaibigan? In verse 18, but even if he doesn't, we want to make it clear to you, Your Majesty, ito pong tatlong magkakaibigan, that we will never serve your gods or worship the gold statue you have set up. It means, ito pong tatlong magkakaibigan, they have stick to their conviction. Tinayuan nila yung kanilang pananampalataya. Tatlong magkakaibigan na hindi naman right then and then o on the spot na nag-decide, nag-make ng decision, ng choice, kung talagang tatayuan ba nila na hindi nila sasambahin itong Diyos-Diyosan na ito. Pero naniniwala ako, meron na po sila kasing naranasan sa ating Panginoon. Even before that, they have really testified na meron silang isang buhay na Diyos. Kahit po may peer pressure silang nararanasan, having this insta-life, kapatid, mas sigurado sila na mas kilala nila yung Diyos na dapat nilang sambahin at wala pong iba, kundi si Yahweh yung ating sinasambahin. Stick to it! Ibaon nyo na, kapatid! Ibaon nyo na yung pananampalataya mo. Huwag ka nang mag-give in sa negative peer pressure. Huwag ka nang umayon sa takbo ng mundo. Mga kabataan, sa inyo ako nangungusap. Huwag mo nang subukin ang mga bisyo na hindi dapat sa iyo. Huwag mo nang itry kasi hindi mo malalagpasan yan. Sa may mga in a relationship ngayon, hindi mo pwedeng sabihin na kaya mong lagpasan yung peer pressure pagkasama mo na ang girlfriend mo at nandun kayo sa isang kwarto, patay pa ang ilaw. I tell you, wala akong nakakalabas doon sa lugar na yun na hindi po magkakamali. Kahit gaano ka katatag, kahit Kristiyano ka, for us, we must stick to our conviction. Wag na wag mong bibitawan yung pananampalataya mo, kapatid. Wag na wag mong ilalagay sa alinlangan ng iyong sarili para ma-overcome mo yung peer pressure na inakaharap. At dito po natin makikita, having for us, na pwede po nating tayuan yung tama, na hindi tayo magko-compromise o hindi po tayo aayon sa takbo ng mundo. Kapatid, hindi lamang ikaw ang kaluluguran ng Panginoon Diyos, kundi sa bawat makakakita sa iyo, marami pa ang magpa-follow sa iyo. Amen po ba? Marami pa ang susunod sa iyo sa pagtayo
Mas gugustuhin ko na ako ay tumayo sa tama at sa aking pananampalataya. Basta tama, tatayuan nyo dapat. Kahit may magalit sa'yo, kahit may mag-react sa'yo. Pero importante, yung ginagawa mo is tama sa harapan ng ating Panginoon. And God, sige po, palakpakan natin ang Panginoon. And God really honors yung po ating pagtayo sa tama. In standing up in our faith, in our conviction. So para po ma-overcome natin at hindi tayo ma-influence ng mundong ito, we need to stick to our own conviction. Yun po yung ating pananampalataya. At sa panghuli po, for us to overcome peer pressure, katulad din po ng magkakaibigan na ito, verse 17, if we are thrown into the blazing furnace, kasi yun po ang kautusan ng hari, pag hindi kayo lumuhod sa ginawa kong gold statue na ito, ang kaparusahan niyo po ay kamatayan. Kung titingnan po natin, may maganda silang rason, itong magkakaibigan na ito. May maganda silang excuse. Kasi buhay na nila ang nakataya dito. But nevertheless, hindi po sila nag-give in sa peer pressure. No? Yung panahon pong yun. Ano pong nangyari? Sila daw po ipapatapawan sa furnace, no? Blazing furnace, o sa isang malaking pugon. At sabi nga, 5 times daw po yung init. Kung baga sa number 5. No? The God whom we serve is able to save us. Very confident sila. Kahit ipatapon sila doon, confident sila, ililigtas sila ng Panginoon. He will rescue us from your power and your majesty. Third thing that we should do, that we should always set our trust to God. Kapatid, katulad nitong magkakaibigan na ito, confident sila na ililigtas sila ng Panginoon. Kaya nga po peer pressure. Pag sinabi niyong pressure, mahirap. Minsan hindi po natin ito malagpasan. O minsan hindi po natin ito matagampayan. Pero kagandahan po niyan, kapag nagtiwala ka sa Panginoon, katulad nitong magkakaibigan na ito, higit pa ikaw sa isang mananagumpay. Kasi ang Diyos mo nakapagtagumpayan ng lahat. At the end of the day, pag napagtagumpayan mo itong peer pressure na ito, na hindi ka na-influence ng mundong ito, mga kapatid, ikaw ay magiging isang buhay na patotoo. At ikaw ay magbibigay ng kapurian at kalwalhatian sa ating Panginoon. Gusto niyo po ba yan? Amen. Pwede ba akong malakpak ang gusto na magbigay ng glory sa Panginoon? We need to set our trust to God. 100%. Alam niyo po yung sa kabayo, yung tinatakip sa mata. Ano ba ang tawag doon? Tapaobo yata ang tawag doon. Ano po? Hindi po tapalodo, ha? Tapaho. Para pa daw po ang kabayo, kasi ang mata ng kabayo, nakita nyo, maganda yung mata ng kabayo eh. Hindi naman siya dito nakafocus, no? Huwag mo masyadong tumingin, hindi naman ako mukhang kabayo, no? Ang mata ng kabayo dito po sa gilid, pabilog. So, ibig sabihin, kita niya yung sa kanan, may visual siya, at sa harap. Very wide ang kanyang vision. So, kaya pala kung tinatakpan ng kabayo, para po isang direction lang sila. Pag pinalo ng kutsero, diretso lang. Pag niliko, diretso lang din. Pag niliko, diretso lang din. Dapat po tayo bilang mananampalataya. Kailangan meron tayong takip sa mata, sa gilid, para hindi po tayo mahulog sa influence ng mundo. Pero minsan, kahit Kristiyano, gumagawa ng paraan. 3 mata! Hindi po. Gumagawa ng paraan. Minsan, lumilingon, nagbabaka sakali. Baka naman pwede, pastor, kahit konti lang. Ang ganda kasi ng pinapanood nila eh. No? O baka naman pwede. Naalala ko, pag yung mga bata kami, pag merong isang pelikula na merong kissing scene, ano sasabihin ng mga magulang namin? Alam niyo na! Nakagano ko eh, oh! Ang sakit, napalakas ha. Nakagano ko eh. Nakagano kami, meron na sa minsan ganun po tayo. Nagbabaka sakali. Nawala yata. We must set our trust to God. At kailangan focus lang po tayo doon para mapagtagumpayan po natin ang peer pressure. Amen po ba? Amen. So, pwede po palakpakan naman natin ang Panginoon. So, sa gabi ito, alam nyo, I'm so blessed dito sa mensahe ng Panginoon. Dahil yung binigay na buhay ng Panginoon sa atin
nakaranas po tayo ng new life in Christ, it is a great blessing from the Lord. Amen po ba? Malaking pagpapala ito. And for us, this could be our responsibility. Given, meron tayong peer pressure sa buhay natin. Meron tayong mga struggle in life. Given. Minsan, hindi po natin maiwasan. Kaya nga, pressure, very tough. Minsan, nagpo-fall tayo doon. Minsan, nagkakamali tayo. Pero ang kagandahan po niyan, katulad din po yung kanina, yung tatlong magkakaibigan, having all these things, pwede pala nating mapagtagumpayan ang peer pressure na ito. And for my last verse, ngayong gabing ito, sabi po sa Titus, chapter 2, verse 12, and it says, and we, sino yung we? Tayo po yun, bilang mananampalataya, bilang mga Kristiyano ng panahon ito, and we are instructed to turn from godless living and sinful pleasures. Kailangan talikuran po natin yung isang bulok na buhay na yan. Proven na yan. Bawat isa sa atin, yung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo sa buhay natin, tayo po ay ginawang bagong nilalang ng ating Panginoon. The old has gone and the new has come. At ngayon, sinasabi ng Panginoon, alam niya, meron tayong mga pressure sa buhay ngayon. Alam niya, meron kang pressure sa trabaho. Minsan, parang gusto mo na mag-give in, makijoin sa kanila when it comes sa bisyo. O minsan, kung ikaw ay nag-aaral, gusto mo na rin minsan, sige, sangayon na lang ako sa kanila. Sama na lang ako sa gimmick nila. O kaya minsan, sa pamilya. Minsan, may pressure ka din. Sometimes, you give in dun sa kanilang ginagawa. That brings displeasure to God. At kahit po sa simbahan, mga kapatid, consider that church would be a positive peer pressure. But sometimes, meron po tayong mga kasama dito. At minsan ako, nadidare, o minsan sumusubok pa sa mga inaalok ng mundong ito. Sometimes, I'm being also influenced by this world. At anong sabi ng Panginoon? We should turn from that sinful nature. Talikuran po natin yun. Tatalikuran ha, hindi po 360 degrees. 180 degrees palayo doon sa kasalanan na yun. And we should live in this evil world with what? Wisdom. Wisdom. And in order for you to have wisdom, you must have the right people. Kailangan yung tamang tao ang yung sinasamahan. Kailangan yung taong yun ay merong pananampalataya sa Diyos at merong karunungan. You need to find that right support and right people having that wisdom. And second, not only wisdom, ano ba kailangan? Righteousness. When we say righteousness, we need to stick into our conviction. Kailangan tayuan natin ang ating pananampalataya, maging tunay tayong Kristiyano, at huwag tayong lumagay doon sa mga bagay na mag-aalangan sa atin at ang ating integridad sa pagiging isang Kristiyano. And not only that, we need also that full devotion to God. What does it mean? What is the full devotion? It means yung devotion mo sa Panginoon, kahit hindi Kristiyano kasama mo, kahit hindi linggo, kahit hindi midweek, gagawin mo yung tama at yung kaaya-aya at kalugod-lugod sa ating Panginoon na ni minsan hindi ka mai-influensahan ng mundong ito. Amen po ba? That you will be never influenced of this world because you want a true devotion coming from you. Gusto mo maging totoo ngayon sa harapan ng Diyos. Gusto mo ipakita ang tunay na pagiging isang Kristiyano. Kaya po sa gabi nito, mga kapatid, just a prayer away, we can ask God for wisdom. Just a prayer away, we can ask God for righteousness. And just a prayer away, we can ask God that we want to set ourselves, our full trust in our devotion to God. Sa gabi nito, kapatid, gusto lang natin maging totoo tayo sa harapan ng Panginoon para mapagtagumpayan po natin ang lahat ng pressure o peer pressure ng buhay na ito.
Kaya po sa gabing ito, mga kapatid, sa ating pong paglapit sa harapan ng Diyos, hayaan po natin, hilingin natin ito, lahat ng mga bagay na ito. Having this insta-life, having to overcome these peer pressures in life, we can ask God today. Pwede po tayong lumapit sa Panginoon at sama-sama tayong mananalangin sa Panginoon. And as the praise and worship, sing this song. Tayo po'y lumapit sa Panginoon. Hallelujah.